Disclaimer. Paano kumuha ng Senomar o Certificate of No Marriage sa PSA online? So dito sa ating browser, search lang natin ang PSA helpline.ph. Ito. Then click lang natin tong PSA helpline.ph. Dito sa PSA website, pwede kang mag-order ng documents gaya ng birth certificate, marriage certificate, Senomar, at death certificate. Dahil nga ang content natin is for Senomar, Senomar ang i-order natin. Kadalasan, requirements ito especially pag magpapakasal ka, nag-a-apply abroad, or ibang legal transactions. Nire-require ang Senomar or proof ng pagiging single ng isang tao. So, click lang natin tong Order Now. Then, select lang natin tong Senomar. Then, click lang natin tong Terms and Condition. Also, itong Consent para makapag-proceed tayo sa next step. Kung gusto nyo namang basahin itong Terms and Condition, click nyo lang ito. Sa privacy policy naman, click nyo lang din ito. Pag okay na, click lang natin itong Continue. So dito pipili lang tayo kung para kanino ang i-request nating Senomar. Kung para sa'yo, click lang natin itong My Own Senomar. Pero kung hindi naman, click nyo lang itong For Someone Else. Dito sa Someone Else, ang pwede lang mag-request is yung anak and yung parents. Halimbawa, you're requesting for mother, click nyo lang itong My Mother, then itong Continue. So ito yung mga hininging information na kailangan. Then balik lang tayo sa My Own Senomar. So click lang natin itong My Own Senomar. Then click Continue. Then lalabas itong mga information na hinihingi. So ang gagawin lang natin, click lang natin itong Continue ulit. So dito sa first step, dapat match ang ating pangalan at birthday details sa ating ID. Then, present the actual ID and accept delivery personally. So, dito sa first step, kailangan natin ibigay yung mga information na hinihingi niya, gaya ng pangalan, sex, at birthday. Dito sa your sex, pili lang tayo kung male ba yan or female. Then, lagay nyo lang dito yung first name ninyo, middle name, and then your last name. Then nakalagay dito, if your last name starts with del, dela, or delos, please make sure to use space. So, lalagyan lang natin ng space. For example, delos instead of delos. Ayan, makita nyo naman. Kailangan lang lagyan ng space. Pag okay na, scroll lang natin. Siyempre, pipili lang tayo ng month dito. Pag-click natin yan. So, pili lang tayo ng month. Tapos dito yung day, pili lang din tayo ng day. And then yung year. And yung government issued ID. So pag click natin ito, dito lahat ng list ng ID na tinatanggap nila. So yung mapipili nating valid ID dito, yun din ang ipipresent natin sa magde-deliver ng documents natin. At kung wala tayong maipakita, hindi nila i-release yung order natin. Siyempre piliin lang natin yung meron tayo, ito passport o driver's license, PRC. Kung UMID ang meron kayo, click nyo lang itong Unified Multipurpose ID. Ito meron ding Voters ID, Postal ID, Senior Citizen ID card. Pwede rin ang NBI clearance. So sa akin, ang pipiliin ko lang is passport. So select lang natin yan. So balik lang tayo. So dito pala sa may female, pag female kayo, and then married, click nyo yan. Make sure na yung lalagay nyo dito is yung maiden name ninyo. Yung pangalan ng dalaga pa kayo. Then dito, your maiden middle name. And then your maiden last name. So, ilagay nyo rin yung apelyido nyo ng dalaga kayo. So, dito sa baba, your married last name naman. Kung ano yung apelyido nyo nung may asawa na kayo. So, pag okay na, click nyo lang itong continue. So, dito sa step 2, merong reminder. Please make sure your name is spelled correctly. Kung paano siya nag-appear sa birth certificate. Kung sa married naman, make sure na yung nag-appear is yung maiden name. Dito. Pag okay na, click nyo lang ulit itong continue. Para sa step 3, may note ulit dito na please mark the checkbox kung sakaling walang father's name sa birth certificate mo. So pag walang father's name sa birth certificate mo, lagyan mo lang ng check itong box na to. Meron naman, type lang natin dito yung first name, middle name, and then yung last name dito. Then click continue. So dito sa step 4, pangalan naman ng ating nanay ang ilalagay natin dito nung dalaga pa siya.
So, dito ilalagay natin yung kanyang first name, and then yung maiden middle name, and then yung maiden last name. So, pag okay na, click nyo lang din ulit itong continue. So, step 5, your birthplace. Lagay lang natin dito kung saan tayo pinanganak. Kung outside the country, pili lang natin dito kung anong bansa. Then, pag dito lang naman din sa Pilipinas, hayaan na natin dyan as is. So, dito, lagay natin kung anong province. So, piliin nyo lang kung anong province. So, halimbawa is Pangasinan. Then, dito, kung anong municipality naman, click nyo lang. So, halimbawa, Dagupan. Then, click continue. So, para naman sa step 6, kung ano yung purpose ng nire-request nating document. So, pipili lang tayo dito. Meron ditong passport for travel, school requirements, local employment, foreign employment, marriage, claims, benefits, and loans, late registration. Pero kung wala naman dyan, click nyo lang tong others. Then, lagay nyo dito kung anong purpose. Then, click continue. Sa pag foreign employment naman, mayroong lalabas dito kung saang country. So, select nyo lang kung anong country yung pinag-a-applyan ninyo. So, halimbawa is Taiwan. Then, click continue. For last step, mag-select lang tayo ng delivery option. Meron ditong door-to-door o i-deliver na lang sa ating bahay at pick up. Pag sa pick up, meron tayong marireceive na email or text kapag ang order natin is ready to pick up na. Then, hindi rin pwede ang authorized representative. Then, kailangan lang din nating dalhin ang ating government ID na nagpapakita ng mga information na nilagay natin at hindi nila inaalaw yung photocopy ng ID. Dapat yung original mismo. So, nandito yung mga location na pwede nating pagpilian kung saan natin pwedeng i-pick up. Then, scroll lang natin. So, dito sa baba, lagay lang natin dito yung ating phone number at syempre yung ating email address. Take note, sa pick up, ang napansin ko, around Metro Manila lang po ang mga location na binibigay nila. Kaya kung sa labas ng Metro Manila ka nakatira, mas mabuti na door-to-door na lang po ang iselect natin. So, balik lang tayo. So, dito sa door-to-door, dapat tama yung delivery address na ilalagay natin at tayo mismo personally ang magre-receive ng documents. Then, may marireceive din tayong email or text about sa status ng ating order. At take note, hindi ito yung place of birth. Instead, ito ay delivery address kung saan tayo nakatira. Then, lagay lang natin dito yung ating address. So, dito, lagay lang natin dito yung house number and street name. Dito, subdivision or building name. And dito naman yung delivery province. So, select lang natin dito kung anong probinsya. Halimbawa, Pangasinan. So, delivery municipality. Kung anong municipality ba yan? So, syempre, Dagupan City. So, scroll lang ulit natin. So, dito, delivery barangay. So, select natin kung anong barangay. So, halimbawa, Bacayao, Norte. So, syempre, ilagay nyo lang dito yung zip code. Dito naman yung mobile number at yung email address. Also, dito, merong estimated date kung kailan madi-deliver yung document. Pag okay na, click lang natin tong continue. Then, lalabas lahat ng information na nilagay natin. Kaya double check lang natin kung tama lahat. Scroll lang natin. So, dito merong copy. So, pipili lang tayo kung ilang copy ang ating i-order. So, kunwari 2. Pag 2 ang pinili nyo, meron din ditong amount. So, pag dalawang ang in-order ninyo, medyo mas makakatipid kayo. Siyempre, ako, kailangan ko isang copy lang naman. So, pipiliin ko itong 1 copy lang. So, ang amount niya is 420. So, yan ang babayaran natin. So, scroll lang ulit natin. So, dito meron nakalagay, are you personally the one who will receive the document? Or do you want to nominate an authorized representative? So, dito pipili lang tayo kung ikaw ba mismo ang magre-receive ng document or i-authorize na lang natin ang magre-receive ng document. Sakaling hindi naman tayo sure na tayo ang makaka-receive, pwede namang ito ang piliin natin. Pero kung sure din naman na kayo ang mismong magre-receive, so click lang ninyo itong I am the only one who will receive the documents. So, pag nakapili na kayo, meron na namang lalabas na reminder. I-check nyo lang kung tama lahat ng mga nakalagay dito. Pag okay na, click lang natin tong I confirm. Then scroll lang natin. Then click natin itong continue.
Pag I want to nominate an authorized person to receive the document naman ang napili natin, meron kayong marireceive na email, then i-forward nyo ito sa authorized person na napili ninyo na magpo-provide ng essential information para sa delivery process. So, ang pwede lang po na ma-authorize is anak or yung mga parents at yung asawa. So, pag okay na, check nyo lang dito sa baba kung tama lahat yung details. Then, click nyo lang tong I understand. Then, continue. So, dito tayo sa may online payment options. Meron ditong credit card, GCash, Paymaya, Bayad Online, 7-Eleven, Bayad, Palawan Pawn Shop, Banknet, at ang Dragon Pay. So, ako ang gagamitin ko is GCash. So, click lang natin tong GCash. Then, click natin tong Pay using GCash. Ito. So, dito, a safer way to pay or scan this QR with the QR scanner in your GCash app. Siyempre, open lang natin ang ating GCash. Then, click lang natin tong Send. Then, Express Send. Ito, makikita nyo rito, ito sa may side, yung scanner. So, i-click lang natin yan. So, dito, sa mga nag-screenshot ng QR code gamit ang cellphone, i-click nyo lang itong Upload QR. Then, piliin nyo lang yung QR code na ni-screenshot nyo kanina. So, ako dahil nga laptop ang gamit ko, i-scan ko lang siya. Then, click natin tong Pay sa baba. Then, click na natin tong Proceed. Pag ganito naman na lumabas sa inyo, enter nyo lang dito yung inyong GCash number. Then, click nyo lang itong Next. Then, magbibigay si GCash ng OTP. Lagay nyo lang doon. So, sunod-sunod na yun. Sundan nyo na lang instruction. Madali na lang naman yun. Then, kapag nabayaran nyo na, magsisend si PSA ng email at text. Gaya nito, "Thank you for your order. We confirm receipt of your payment via GCash." So, nandito rin yung reference number. Kung gusto nyo naman i-track ang inyong order, so gagamitin nyo lang itong reference number na ito. Punta lang ulit kayo dito sa may PSA helpline.ph. Then, click nyo tong check status. Ito. Then, enter nyo lang dito yung reference number ninyo. Pag nalagay nyo na, click nyo lang itong check status. Kahit hindi nyo naman gawin ito, i-update naman kayo ni PSA. Magsasend ulit sila ng email or text. Gaya ulit nito, "We would like to inform you that your order has been released via PSA. We'll send you another notification as soon as we dispatch it for delivery." So, yun lamang guys. Check nyo lang palagi yung email at message para alam nyo kung ready for delivery na ang inyong certificate. Kung nakatulong sa inyo itong video na to, please like and subscribe.